Kung pipili ka ng tamang libangan ngayon, makalipas ang 6 na buwan, iba ang mararamdaman mo sa iyong buhay. Hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil ikaw ang nagbago. Karamihan sa mga tao ay tumatanda na lang at mas mamahaling bagay ang ginagawang pampalipas oras. Tinatawag nila itong busy. Tinatawag nila itong pagiging adult. Ngunit ang maliit na 1% ay gumagamit ng libangan parang isang pribadong lugar sa pagsasanay, tahimik paulit-ulit hanggang ang disiplina ay maging kanilang default at ang kumpiyansa ay hindi na isang bagay na pinipilit nilang magkaroon. Bibigyan kita ng 10 libangan na mukhang ordinaryo sa panlabas, ngunit nagtatayo ng isang bagay na mapanganib sa loob. Focus, komposura, at ang kakayahang magpatuloy kahit humihingi ng tumigil ang iyong isip. Pumili lamang ng isa at seryosohin mo. Makalipas ang 6 na buwan, hindi ka tatanungin ng mga tao kung anong nangyari sa iyo. Itatanong nila, paano mo ginawa? At ang isa sa mga ito ang pinakamabilis na paraan para mapataas ang iyong kumpiyansa nang hindi ka nagiging isang maingay at peking bersyon ng iyong sarili. Iniiwasan ito ng karamihan dahil nakakapanibago sa umpisa, manatili hanggang sa dulo. Ang mga Stoiko ay may isang simpleng ideya. Hindi ka bumibilang tungo sa iyong mga layunin, bumibagsak ka sa antas ng iyong pagsasanay. Ipinapaalala ni Marcus Aurelius sa kanyang sarili na ang araw ay para gawin ang trabahong dapat gawin ng isang tao. Itinuro ni Epictetus na ang ating mga aksyon ang kontrolado natin, hindi ang mga resulta. Sa simpleng salita, itigil ang paghihintay na makaramdam ng pagkahanda, piliin ang iyong pagsasanay, at maging ang taong hindi maalog. Libangan 1 boxing, hindi para labanan ang mundo, kundi para labanan ang bersyon ng sarili mo na sumusuko sa ilalim ng presyon. Itinuturo ng boxing ang timing, footwork at mahinahong agresyon. Natututo kang huminga habang kumakabog ng mabilis ang puso mo. Natututunan mo na ang takot ay maingay, ngunit hindi ito utos. Bawat round ay nagsasabi sa iyo ng parehong katotohanan, mas magaling ka kaysa sa mga pagdududa sa iyong isip. Libangan 2 pagjo-journal. Ito ay pagsasanay ng isip gamit ang panulat. Ang pagsusulat ng iyong mga iniisip ay nagpupuwersa sa katapatan, pinutol nito ang kalabuan, inaayos ang kaguluhan, at naglalantad ng mga pattern na paulit-ulit mong ginawa sa loob ng maraming taon. Sumulat si Seneca tungkol sa pagsusuri ng iyong araw parang isang hukom, hindi kaaway. Iyon ang nagiging papel ng pagjo-journal. Isang salamin na hindi nanlalambot at hindi nagsisinungaling. Libangan 3. Pagbubuhat ng mga pasan, weightlifting. Hindi para sa itsura kundi para sa autoridad sa sarili mo. Ang bakal ay hindi nakikipagayos. Itinuturo nito sa iyo na ang lakas ay ikinakamit, hindi ibinibigay. Isang repetition ng paisa-isa, pinatutunayan mo sa iyong nervous system na ang hirap ay hindi papatay sa iyo. At sa sandaling matutunan mong gawin ang mga mahihirap na bagay ng may kusa, ang buong buhay mo ay susunod. Libangan 4 calisthenics. Ang sining ng pagkontrol sa iyong sariling katawan. Pull-ups, dips, handstands, levers, walang makina, walang shortcut. Ikaw laban sa grabidad at mga dahilan. Nakakapagpababa ito ng pride dahil agad na ipinapakita ng katawan mo ang totoo. Ngunit nakakapagbigay lakas ito dahil hindi matatanggihan ng pag-unlad. Ang mga limitasyon ay hindi dapat tanggapin ng basta. Dapat itong hamunin. Libangan 5 chess. Isang tahimik na larangan ng digmaan na nagpaparusa sa impulsibo at nagpapataba sa kaliwanagan ng isip. Itinuturo ng chess ang pasensya, pangmatagalang pag-iisip at kontrol sa emosyon. Natututo kang mag-pause bago mag-react. Natututo kang isakripisyo ang maliit na bagay para manalo sa totoong laban. At ang mindset na iyon ay nadadala sa pera, relasyon, at mga desisyong magdedesisyon sa iyong kinabukasan. Mabilis ang pahinga rito. Kung nakakakuha ka ng halaga mula rito, mag-subscribe sa Stoic Spring. Mapapabuti nito ang iyong buhay. Dahang bubuo ka ng ugali ng pagprotekta sa iyong kapayapaan, sa loob at paglago sa pagiging mature, imbes na hayaang kontrolin ka ng iyong mga mood at mga gulo sa labas, magpatuloy ka. Dahil ang susunod ay ang nakakapanibagong libangan na iniiwasan ng karamihan. Libangan ng 6 komunikasyon. Ang pag-aaral magsalita ng malinaw at may kumpiyansa ay nagbabago ng lahat. Hindi mas malakas, hindi mas agresibo. Malinaw, kalmado, direkta. Natututo kang kumuha ng tingin, kung paano ayusin ang iyong mga iniisip, kung paano magtakda ng mga hangganan ng walang paghingi ng tawad. Ito ang libangan na nagpapa-upgrade sa iyong presensya. Sa una nakakakaba dahil inilalantad nito ang iyong kawalan ng katiyakan. Kaya nga ito gumagana. Libangan 7, pagbabasa. Ang isang aklat ay maaaring makapagligtas sa iyo mula sa maraming taon ng mga pagkakamali.
Ito ang pinakamurang paraan para hiramin ang mga pinaghirapang aral ng ibang tao. Magbasa ng filosofiya para sa katatagan, mga talambuhay para sa pananaw, sikolohiya para sa sariling kamalayan, at mga praktikal na aklat para sa mga kasanayan. Para sa mga Stoiko, ang karunungan ay pagsasanay, hindi trivial. Ang pagbabasa ay hindi libangan kapag ginamit mo ito ng tama. Ito ay gatong, libangan laban, pagtakbo. Hindi ka tumatakbo palayo sa anuman. Tumakbo ka patungo sa bersyon ng iyong sarili na tumatangging sumuko kapag dumating ang hirap. Ang pagtakbo ay nagbubuo ng tibay sa katawan at higit sa lahat tibay sa isip. Natututo kang tuparin ang pangako sa sarili mo kahit walang nakakakita. Ang bagay na yon pa lang ay humihiwalay na sa 1%. Libangan 9. Pag-aaral ng isang high-income skill. Copywriting, sales, web design, video editing, coding, media buying, mga kasanayang lumilikha ng leverage. Karamihan ng tao ay naghihintay ng pahintulot, ng titulo sa trabaho, ng swerte. Ang isang high-income skill ay ginagawa kang kapakipakinabang kahit saan. Itinuturo nito sa iyo ang paglikha ng halaga kung kailan kailangan. Magmaster ka ng isa at titigil ka sa pagmamakaawa ng oportunidad. Gagawa ka nito. Libangan Soto, paglikha ng content. Hindi para sa kasikatan kundi para sa leverage at kaliwanagan ng pag-iisip. Kapag lumilikha ka, natututo kang mag-isip ng malinis, magpaliwanag ng simple, at magsalita ng may paniniwala. Nagtatayo ka ng patunay ng iyong trabaho na naglalakbay habang ikaw ay tulog. Sa isang daigdig kung saan ang atensyon ay kapangyarihan, ang tagalikha ay may patas na lamang. Kahit 10 tao lang ang makakita ng iyong gawa sa umpisa, nagsasanay ka ng impluensya, disiplina at pagkakakilanlan. Ngayon narito ang tuntuning nagpapagana sa buong listahang ito. Huwag kang mangolekta ng mga libangan. Pumili ng isa. Mangako ka sa loob ng 6 na buwan. Ilagay mo ito sa iyong schedule. Ituring mo ito parang pagsasanay, hindi batay sa mood. Ang 1% ay wala namang mas magandang genetika o swerte. Mayroon silang pagsasanay na hindi nila ipinagkakait. Pumili ka ng isa na ngayon. Magsimula ka ng maliit ngunit magsimula ka agad. Magpapasalamat ang iyong sarili sa hinaharap. Kung gusto mo ng pang-araw-araw na mga paalala na tulad nito, mag-subscribe sa Stoic Spring. Gaganda ang iyong buhay dahil bubuo ka ng ugali ng pag-aalaga sa iyong kapayapaan. Sa loob at paglago sa pagiging mature, imbes na mapadpad sa isang siklo ng buhay. At ngayon gusto kong marinig mula sa iyo. May libangan ba akong hindi nabanggit na dapat nasa listahang ito? Ikomento ang libangan na idadagdag mo at sabihin mo kung bakit nararapat ito ng pwesto. Paalala, ang salin na ito ay gumamit ng Filipino-Tagalog bilang wika na siyang opisyal at pambansang wika ng Pilipinas. Ipinapanatili nito ang mga konsepto tulad ng Stoic, leverage, at high-income skill sa paraang mauunawaan sa kontekstong Pilipino gamit ang mga katumbas na parirala o direktang paggamit ng mga terminong nasa konteksto na